Magandang araw po ng araw ng linggo dyan po sa Marshall Island. At ngayon po ay ang ating pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Sama-sama po tayong muli ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Kung napapansin po ninyo ngayon ay ako po ay nandito pa rin sa Hawaii sa Honolulu po. At actually ito po ay isang hotel. Nandito po ako sa floor number 7 sapagkat dito po ay merong connection po ng wifi. At doon po sa aming tinitira na wala pa akong connection. Kaya bumaba po ako dito at iniwan ko ang inyong Ate Lisel doon po sa 29th floor. Doon po kami naka-stay. Medyo malayo, mataas. At pero salamat sa Panginoon sa inyong pong mga panalangin at kami po ay patuloy na iniingatan ng Panginoon at ipanalangin po ninyo. Meron na po kaming appointment para po sa pagkuha namin ng SS number sapagkat alam po ninyo na ito ang pinakamahalaga dito para sa pagsisimula po ninyong mamuhay dito na magkaroon po tayo ng SS number. And then pag nakuha po namin yon ay a-apply naman kami ng state ID ng Hawaii, then medical, tsaka pa lamang po makakapag-start ng trabaho. Ang aming pong appointment ay sa July 24. Actually medyo maingay o malakas ang hangin kasi po ito yung pinaka recreational recreation floor. Nandito po may swimming pool, merong paglalaro ng bilyar, ano man ang gusto natin laruin meron po dito. Kaya ito po ay magandang pagkakataon na dito po ako mag-record ng sermon. Okay? At ipanalangin po ninyo yun. Sa July 24 po yung aming appointment. Alauna 20 po ako, alauna 30 si Lisel. Sana po ay mabilis na proseso na magkaroon po kami ng SS number upang makapag-start na po kami ng buhay dito po sa Hawaii. Salamat po sa inyong mga panalangin. So tayo po ay magpatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung tatandaan po ninyo, last Friday sa ating prayer meeting ay nabanggit ko po na sa pagtalakay po natin tungkol sa katayuan ng mananampalataya kay Kristo o yung katayuan po ng mga nanalig sa ating Panginoong Kristo, ano ba yung ating standing ngayon, anong ating naging posisyon ngayon sa harapan ng Diyos nung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. At ang katatayuan pong ito o posisyon na ito ay nagsimula nung tayo po ay nakapakinig po ng ebanghelyo ng kaligtasan ng ating Panginoon Jesucristo. At doon nalaman natin na tayo ay isang makasalanan at walang magagawa sa ating sarili para iligtas natin ang ating sarili sa kapahamakan sa impyerno. At sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, na ipinakita doon na tayo ay makasalanan kapos sa harapan ng Diyos at hindi tayo makakagawa ng paraan. Sabihin natin yung pagpapakabait o pagkakaroon po ng isang sabihin nating relihiyon o pagsunod sa kautusan. Hindi po ito ang paraan upang tayo po ay matubo sa ating kasalanan o makamit natin ang pagpapatawad po ng Diyos. At ito po ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo doon sa kanyang ginawa sa krus, sa kanyang kamatayan. Kung ito po ay ating sinasampalatayan na sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo ay tayo po ay magkakaroon po ng pagpapatawad at magkakaroon po ng katubusan sa ating kasalanan at matanggap natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon Jesucristo. Mula po noon ay bilang isang makasalanan ay mayroong nagbago po sa ating katayuan. Gaya po ng nabanggit natin last Friday, marami ang hindi naniniwala sa katayuang ito dahil po napakataas at napakadakila ng pagtawag ng Diyos sa atin. Nung tayo ay tinawag niya sa pamagitan ng kanyang mabuting balita ng kaligtasan sa pananalig lamang sa kanya at hindi sa magagawa po natin.
At ang katayuan ito ay napakataas. At ito ay ibinigay ng Diyos sa atin dahil sa kanyang biyaya at kabutihan. At natalakay natin na mula nung sumampalataya tayo sa Panginoon, ang Banal na Espiritu ay nanahan sa ating mga buhay, at sa pamagitan ng Banal na Espiritu tayo ay kanyang binautismuhan, at ang bautismo na ito ay sa pamagitan po ng kanyang paglalagay sa espiritual na katawan ni Kristo o yung kanyang iglesia, na tayo po ay ibinahagi doon sa katawan ni Kristo. Yun po yung tinatawag na bautismo ng Banal na Espiritu. Tayo ay naging bahagi ng katawan ni Kristo o yung tinatawag na kanyang iglesia. Okay? Na mga sumampalataya sa Panginoon. At lahat ng mga pagpapalang espiritual na maaaring ibigay sa atin ng Diyos ay ibinigay niya para sa atin. At lalo't higit isa rito ay ang ating katayuan kay Kristo ngayon. No? Bilang isang makasalanan ay tayo ay kanyang tinanggap at tayo ay kanyang inilagay sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo sa paningin ng Ama. Tayo ay isang malinis, tayo ay isang banal, tayo ay isang matuwid. No? At mamaya makikita natin ang iba't ibang mga katotohanan na tawag dito sa katayuan ito na ibinigay ng Diyos para sa atin. Pero tandaan po natin, kung tayo ay binigyan ng ganitong mataas sa pagtawag ng Diyos para sa atin, ay tandaan po natin na magkaiba po ang katayuan kaysa sa tinatawag nating paggawa o pagsasabuhay. I think ito ay nabanggit po natin last Friday. Ang katatayuan kailanman ay hindi magbabago, no? Hindi ito nakadepende sa ating gagawin, pagsisikap sa ating sarili, kundi ang katatayuan ito ay talagang inilagay na ng Panginoon sa atin. Pero sa katayuan ito, dapat ito ay nagnanais sa ating mga sarili upang gumawa o pagsasabuhay ng katayuang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi po kasi gagawin nating katwiran, ganito na pala ako sa harapan ng Panginoon, isa ng banal, isang matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng aking Panginoon Jesucristo, sapagkat siya'y nananahan sa aking buhay. Ibig sabihin ay pwede na tayong mamuhay sa mga gusto natin, mamuhay sa kasalanan. Hindi po ganoon. Ang isang tunay na sumampalataya sa Panginoon kailanman ay hindi dapat ganito ang kanyang hahangarin, no? Kundi gagawa tayo at isasabuhay natin at sisikapin natin, no, sa bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, sa bunga ng kanyang ipinagkaloob na mataas na kalagayan, ay nagnanais tayo na ito ay pantayan. Hindi man natin magawa na pantayan ang ginawa ni Kristo upang tayo maging banal at matuwid sa harapan ng Ama. Pero nandun po yung ating pagnanais sa pamamagitan ng pananahan ng Banal na Espiritu sa ating buhay, na tayo ay mabubuhay ayon sa pagkatawag ng ating Panginoon Jesucristo o ng Diyos sa atin. Tinatawag tayo sa kabanalan, tinatawag tayo sa malinis na buhay, tinatawag tayo sa paglago sa ating pananampalataya, at isa rito ay ang pamumuhay sa kabanalan. Magkaiba po yun, no? Dahil ito ang aking katatayuan, so dapat ayon dito sa aking katatayuan ay gagawin ko at ipamumuhay ko kung ano ako sa harapan ng Diyos. Hindi lamang po yun, kundi iba rin po ang kaugnayan at ang pakikisama. No? Isa po sa masasabi din natin yan. Kung kanina nakita natin na iba po ang katatayuan o sa pagsasabuhay o pagsasagawa nito, no? Ngayon naman ay iba rin po ang kaugnayan at sa pakikisama. Paano po natin sasabihin ang bagay na ito? Kundi ang isa pang paraan upang maipaliwanag ang pagkakaibang ito ay ang paghambing ng kaugnayan sa pakikisama, no? O sa pagtanggap ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, tayo ay nagiging anak ng Diyos. So ipinanganak tayo muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Unang Pedro 1:23. Unang Pedro 1:23. At ang Banal na Espiritu, no? At ito ang nagsisilbing sa atin ay gumawa para sa ating pagkaligtas, para sa Kanya.
tayo ay nagiging mga anak ng Diyos o miyembro ng kanyang banal na pamilya, no? At ito ang kaugnayan o pagkakaroon ng relasyon natin sa Panginoon, no? Meron na tayong relasyon sa ating Panginoon sa kilos ng kanyang salita, sa kilos ng kanyang banal na espiritu. Meron tayong magandang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo bilang anak ng Diyos. Yan pong napakagandang relasyon natin sa ating Panginoon ngayon. At alam naman natin na ang anak ay nagkakasala, no? Bilang anak, halimbawa po sa ating pamilya, merong ama, nanay, and then andyan ang kanyang mga anak. Ang mga anak ay dumarating ang pagkakataon na sila ay nagkakasala, di ba? So ang ginagawa ba ng ating mga magulang kapag nagkasala ang kanilang anak ay mag-iiba na ang kanyang kaugnayan? Yung ba ang maapektuhan? So alam natin, kahit anong mangyari, anak pa rin niya, no? Ang kanyang anak na nagkasala. Ano po ang naapektuhan dito? Ang naapektuhan dito yung ating pakikisama bilang isang sumampalataya sa Panginoon. Yung pong pakikisama na natin sa Kanya, no? So malinaw ito sa relasyon ng isang pamilya. Hindi sa itinitiwalag sa pamilya, kundi napuputol o nagkakaroon ng hadlang ang pakikisama po nila. At kung hindi agad magsisisi at itutuwid ang kasalanan, darating ang pagdidisiplina ng Ama o ng Diyos. Hebreo 12:5 at 6. Ganun din po mga magulang, di ba? Sa anak na nagkasala, ang hinahangad nila siya ay magsisi, humingi ng tawad, ituwid ng kanyang sarili. Dahil yan ang gawain ng mga magulang upang gabayan ng kanilang mga anak. Sapagkat kung hindi siya magsisisi, hindi itutuwid ang kanyang sarili, itatama sa mga mali at kasalanan na kanyang ginawa, ay yung pakikisama ay naaapektuhan po. Lumalayo siya, nagwawala hanggang sa hindi po magandang nangyayari sa kanya. So yun po ang naapektuhan, kaya malaki pong pagkakaiba ng kaugnayan sa pakikisama. Ang disiplinang ibibigay ng Diyos ay maaaring sakit o kaya ay kamatayan. Alam po natin yan. Unang Korinto 11:30-32 na nakita natin, diba? Maaaring siya ay makaranas po ng malaking epekto sa kanyang pisikal, maaaring karamdaman o maaaring kamatayan. Sa lagi natin binabasa sa 1 Corinthians 11:30 na marami na sa mga taga-Korinto ay natulog na. So maaaring ganun po ang mangyari. So yun po ang malaking makikita natin na malaking pagkakaiba. Anak at anak pa rin pa tayo ng Diyos, no? Pero hindi dapat tayo, gaya ng sinabi natin, na hindi naapektuhan ng kaugnayan o ang ating pakikisama, hindi naapektuhan ang ating katatayuan sa pamagitan na nakadepende sa ating pagsasabuhay, pero dapat nagiging ganoon tayo kung paano tayo tinawag ng ating Panginoon, no? Sapagkat iyon ang dapat nating nanasahin sa ating buhay. So malaking tanong po sa atin ngayon ito. Ngayon, kung tinawag tayo ng Panginoon bilang kanyang anak, pamilya ng Diyos, na sa pamagitan ng katuwiran ni Kristo, ng kabanalan niya na nasa atin, nataglay natin, at tayo ay tinitingnan ng Ama sa pamagitan po ng ginawa ni Kristo sa kanyang kabanalan, sa kanyang katuwiran. Ganun din tayo tinitingnan ng Diyos ngayon sa pagkakataong ito. At napakataas ng pagtawag ng Diyos. Kung siya'y banal, dapat magpakabanal tayo. Siya'y matuwid, dapat magpakatuwid tayo, no? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ito yung malaking pagbabago na ginawa ng Diyos sa atin. At naniniwala ako bilang isang tunay na sumampalataya sa Panginoon ay kung nararamdaman, naiintindihan natin yung ating sitwasyon, no? Na talagang malaki ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa ating buhay. At ito'y proseso at unti-unti na talagang nararanasan natin. Kaya may malaking pakikipagbaka sa atin espiritual, na yung dating mga pagnanais natin na walang saysay, na makalaman, makasarili, ay unti-unting binabago ng ating Panginoon. Natural lamang po yun sapagkat binago na niya ang ating katatayuan sa harapan ng Diyos, no?
At yun ay talagang dapat ay araw-araw ay talagang pinaglalabanan natin, ipamumuhay natin, at ito ay kaparaan ng Diyos para sa ating paglago bilang isang mananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Kaya imposible ang isang tunay na sumampalataya sa Panginoon ay mananatili sa pagkakasala. Imposible ang isang tunay na sumampalataya sa Panginoon na binigyan ng ganitong napakataas na tawag at katayuan sa harapan ng Diyos ay walang malaking pagkakaiba. Meron po. Okay? Kaya ito ay isang malaking biyaya ng Diyos sa atin na maranasan natin ang malaking pagbabago at katayuan ibinigay sa atin ng Panginoon. At sa Biblia ay alam natin na tinuturo talaga ang katayuan nito. Maraming mga masasabi natin na sa salita ng Panginoon na talagang malilimi natin na ang mga pagpapalang espiritual na ito ay ipinagkaloob sa atin ng buong pagpapala dahil kay Kristo. Naranasan ng isang tunay na sumampalataya sa Panginoon ang mga pagpapalang ito dahil kay Kristo. Kaya ang position natin ngayon sa Kanya ay in Christ, na kay Kristo tayo. No? In Christ. At ang ilang mga bagay na tawag dito na makikita natin, na mga naranasan natin sa mataas na pagkakatawag na ito, number 1, na masasabi natin sa mga spiritual na ipinagkaloob sa atin, ang mga buong pagpapalang ito ng Diyos ay tinatawag na una ang kapatawaran ng mga kasalanan. No, naranasan natin ang pagpapatawad ng kasalanan ng Diyos. Hindi mabilang ang mga kaluluwa sa panahon nito ang dagan-dagan ng mga bigat ng kasalanan sa buhay sa harapan ng isang banal na Diyos. At anong ginhawa ang ating naramdaman ng ating mabasa, no? Mula kay Kristo sa kanyang mga salita na tayo ay tinubos at pinatawad sa ating mga kasalanan, gaya ng Colosas 1:14, no? Colosas 1:14, tingnan natin, no? Ito yung napakaganda na naranasan natin at katunayan na talagang itong katayuang ito ay inilagay ng Diyos sa ating. Colosas 1:14. Basahin po natin ang Colosas 1:14 para po mas lalo nating matikman ang napakasarap na ginawa ng Diyos sa atin sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Colosas 1:14, sabi rito ay nasa Kanya, wala pong iba kundi ang ating Jesucristo, mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Wow! In Christ na naman. No, yan ang ating kalagayan. Unang-una, tandaan mo yan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kapatawaran sa pamagitan ng katubusang ibinigay ni Kristo para sa atin. Ano na tayo, mga redeem na tayo. Tinubos na tayo ng Panginoon sa kasalanan. Yan ang katatayuan nating mga Kristiyano ngayon. No? Kaya huwag mo nang pasanin, no? Nung tayo humingi ng tawad at pagsisisi sa Panginoon, na nakita natin kung gaano tayo kasama at tayo'y lumuhod at humingi ng tawad sa Kanya sa pamagitan ni Kristo, dahil sa Kanya ay ibinigay ang pagtubos at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Napakasarap, no? Tayo ay tinubos. Kahit na ang mga propeta sa matandang tipan ay nagpahayag din ng sino mang sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kahit sa lumang tipan, no? So basahin natin ang sinabi sa Gawa 10:43. Gawa 10:43. Gawa 10:43. Ito ang sabi po. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Napakalinaw po. Hinulaan at alam ng mga propeta na ang pagpapatawad ay mararanasan sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng sasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Diba? Tunay na tayo ay pinatawad na. At ang kasalanang ubod ng pula ay magiging kasing puti ng niebe. Yan ang sabi ni Propeta Isaias, no? 1:18. No? Papuputiin niya. At ito ay
inalis na parang makapal na ulap. Ang sabi ni Propeta Isaias pa rin sa Isaias 42 verse 22. And then nasabi ng awit 103 verse 12, inilayo ito ng Diyos sa pananampalataya kung paano kalayo ang silangan mula sa kanluran. Inilayo na kasalanan na yan. No? Malayo na siya, inilayo na sa atin. Ang kordero ng Diyos ang siyang nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. John 1:29. Kaya kung tayo mayroong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, mayroon tayong kapatawaran ng mga kasalanan. Efeso 1:7. Okay? Siya ang umibig sa atin, nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Pahayag 1:5. So doon ay naranasan natin ang pagpapatawad ng ating kasalanan. Kaya paano natin mababasa ang mga talatang ito sa pag-aalinlangan na lubos tayong mapapatawad ng Diyos alang-alang kay Kristo? Buong pagtitiwala at walang pag-aalinlangan ng isang sumampalataya sa Panginoon ay mararanasan ang kapatawaran ng kasalanan. Napakalinaw po niya. Ikalawa, hindi lamang po ang kapatawaran ng mga kasalanan na mga masasabi natin na nagpapatunay na espiritual na pagpapala na ipinagkaloob sa atin kay Kristo. Ikalawa po ay ang pagwawalang sala. Pagwawalang sala. Ito ay gawa ng Diyos na kung saan siya ay banal, ay nagpapahayag na ang makasalanang sumampalataya kay Kristo ay matuwid na o inari na niyang walang sala sa kanyang harapan at nawalan na ng pananagutan sa lahat ng sakdal sa kanya. Sarap, no? Wala na tayong pananagutan na anuman dahil tayo ay pinawalang sala na. Ito ay hindi ginawa dahil sa anumang kabutihang makikita sa taong sumampalataya. Tandaan natin. Ito ay kusang loob na ginawa ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Roma 3:24. Naranasan natin ang pagpapawalang sala parang sa husgado, no? At sinabi ng hukom ay wala na tayong sala, pinawalang sala tayo. Hindi ito sa pamagitan ng ating mga sarili nating magagawa o sabihin natin ay dahil sa ako'y marunong, ako'y may magaling ang aking mga diskarte, masipag ako, anuman, o mabait ako. Hindi po. Ito'y dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? Ang pagwawalang sala ay sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa anumang pagsisikap ng tao. Roma 5:1, Galatia 2:16, Galatia 3:11. Hindi ito sa magagawa natin. Ito ay sa pamagitan lamang ng dugo ni Kristo. Roma 5:9. Okay? At nang sabihin sa Santiago sa 2:14 hanggang 24, ang tungkol sa pagbibilang na matuwid sa isang tao sa pamagitan ng kanyang mga gawa, ang tinutukoy dito ay isang pananampalatayang ipinapakita sa pamagitan ng gawa o kilos. No? Gawa o kilos, at dahil dito nakikita ng iba, ang pananampalatayang ito ay tunay. Pinatunayan sa pamagitan ng bunga ng kanyang mabuting gawa na siya ay may tunay na pananampalataya, at hindi ito ang dahilan kung bakit tayo pinawalang sala dahil sa paggawa natin, hindi po, mali po yun, hindi po yun ang ibig sabihin ni Apostol Santiago, kundi ang gawa na ito ay biyaya ng Diyos at nagpapatunay na tayo ay may tunay na pagtitiwala sa Diyos, bunga ng ating pananampalataya ang mga bagay nito. Kaya napakahalagang gawa ng Diyos na may kaugnayan dito ay ang pagpapataw o pagpapasan ng Diyos ng ating mga kasalanan kay Kristo. Ito po yung kanyang ginawa. Ito ang paraan ng pagsusulit ng Diyos. Ibinilang niya o ipinasan o iginawad ang kaparusahan ng ating mga kasalanan kay Kristo. Na sa halip sana sa atin yun, tayo ang dapat patawan ng sala. Pero ang lahat ng ating mga sala at mga gawang hindi matuwid ay inilagay, iniatang sa ating Panginoon sa Kristo. Okay? Kaya malinaw po ang mga bagay na ito. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat naranasan natin ang pagwawalang sala ng Diyos sa atin
dahil pa rin kay Kristo. Malinaw po yan at sana'y maging maliwanag po sa atin ng mga bagay na ito. No? Tandaan natin, ito ang isa pa sa spiritual na naranasan natin na tayo ay pinawalang sala ng Diyos sa pamagitan ni Kristo sa kanyang ginawa para sa atin. At isa pa na marahil na ang nakahuli-hulihan ay ang pagpapabanal. Pagpapabanal. Ang salitang ugat o tunay na kahulugan ng salitang banal at mga katulad nito ay kabanalan, mga banal. No? Ibig sabihin, ibinukod, inihiwalay. Ibinukod tayo ng Diyos kay Kristo. Maliwanag po yan sa 1 Korinto 1:30. 1 Korinto 1, talatang 30. Ang sabi po rito, no? Actually, ang mga taga-Korinto, alam natin na napakapangit ang kailang pamumuhay. Pero ang standing po pala nila sa Panginoon, dahil sila ay mga sumampalataya sa Panginoon, sabihin natin, may marami o ilan na mga sa katunayan ay wala silang pananampalataya, meron ang mga tunay na sumampalataya ay ito ang kanilang kalagayan. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Ito ang kalagayan ng mga tunay na sumampalataya sa Panginoon dahil kay Kristo, no? Dahil sa kanyang katuwiran, kabanalan, katubusan, ito ay isang karunungan para sa atin mula sa Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo. Ang ganda, no? Na talagang tayong mga sumampalataya sa Panginoon ay napakaganda ng talagang naranasan natin. Talagang hindi natin ma-imagine paanong nangyari, pero ito ang katunayan na talagang katayuan natin sa Panginoon. Pagpapabanal na ginawa niya sa atin, no? 1 Korinto 1:30. Para sa kanyang walang hanggan at banal na layunin para sa atin. Ang bawat sumampalataya ay binukod kay Kristo kaya tinatawag siyang banal. Paulit-ulit po yan. 1 Korinto 1:2, no? Yung mga taga-Korinto. Sa Efeso 1:1, sa mga iglesia ng Efeso. Pilipos 1:1, sa mga taga-Pilipos. Tinawag silang mga banal. Kahit na may mga kasalanang matatagpuan sa mga taga-Korinto, sila ay mga banal pa rin. No? Kung papaano ang lahat ng mananampalataya sa kanila ay pinawalang sala, lahat din ay ibinukod at binanal. 1 Korinto 6:11. Basahin po natin. 1 Korinto 6:11. Actually, hindi magandang pamumuhay ng mga taga-Korinto, pero pa ulit-ulit na nire-remind dito ni Pablo, ang mga mananampalataya sa Panginoon ay binanal na ng ating Panginoon. 1 Korinto 6:11. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Pinagdidiinan ni Pablo ito sa mga kapatid natin sa Korinto. Maaari ang ilan sa kanila ay talagang mga hindi tunay na sumampalataya. Pero ang mga tunay na sumampalataya ay makikita natin dito ay talagang nahugasan na kayo, no? Ginawa na kayong banal, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa Espiritu ng Diyos. Napakaganda at napakalinaw. Ito ay gawain ng banal na Espiritu at nababatay sa dugo ni Kristo. 1 Pedro 1:2. Gumagawa ang banal na Espiritu, siya ang gumawa sa atin at ito ay nakasandig sa pamagitan ng sakripisyo o ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Ang mga mananampalataya ay inaasahang isabuhay kung ano ang katatayuan nila sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ang Panginoong Hesus mismo ay nanalangin para sa kanilang pagiging banal. Sa John 17:17, ito ang kanyang panalangin sa mga alagad niya. John 17:17. Sapagkat alam ng Panginoon na maraming pakikipagbaka, maraming bagay na alam natin na laban sa atin. Pero ang mga bago siya umalis o bago niya iwan ang kanyang mga alagad, ito ang panalangin niya sa kanyang Ama para sa ating mga tagasunod at sumampalataya sa kanyang mga alagad niya. John 17:17. Pabanalin mo sila sa katotohanan,
ang salita may katotohanan. See? Pakabanalin mo sila. Ito ang prayer niya sa atin. Sa pamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sana araw-araw ay maging banal tayo. No? Inuulit ko, ito ang ating katatayuan. Pero sa ating paggawa o pamumuhay, dapat ito ang mangyari para sa atin, na tayo ay maging isang banal. Kay Kristo ang lahat ng sumampalataya ay binanal, magpawalang hanggan, ngunit tayo ay pinangangaralan pa rin na maging banal. Ito na ang katatayuan natin, pero patuloy pa rin tinuturo sa atin na tayo ay magpakabanal. 1 Peter 1:15, 1 Pedro 1:15, 1 Pedro 1:15, para po mas lalo pang maging maliwanag po sa atin. 1 Pedro 1:15, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Grabe, no? Tinawag tayong banal, kaya sa lahat ng pamaraan natin sa pamumuhay, maging banal tayo. Pagsasalita, no? Paggawa, pagkilos, pag-iisip, dapat maging banal tayo sapagkat dito tayo tinawag. Ang mga ganitong kadakilaang pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng mahabaging Diyos ang dapat mag-udyok sa atin tungo sa isang katapatang walang katapusan. Dapat nating palaging sa isip ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ikalawang Korinto 3:18. Ikalawang Korinto 3:18. No, sana ito ang lagi nating hangarin sa ating buhay. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng isang salamin ay nababago sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Araw-araw pinabago tayo ng Panginoon tungo sa kaluwalhatian, no, na magandang katatayuan natin sa Panginoon. Araw-araw babaguhin tayo ng Panginoon. Ang palaging pag-iisip ng ating mga kamalian at pagkukulang ay isang maling pananaw. Yes, aminado naman tayo, marami tayong pagkakasala, pagkukulang sa Panginoon. Pero wag tayo doon pumopos. Kasala tayo, nagkamali, siyempre hihingi tayo ng tawad sa Panginoon at tayo ay magpapatuloy ng ating hakbang para sa Kanya. Ganun sana ang maging mangyari para sa atin. Okay? Kaya iwaksin natin yon. Kung bumagsak tayo, may bagong pag-asa, gawin natin kung anong nararapat. Dapat sa Kanya ibigay ang lahat ng kaluwalhatian, no, ng ating Panginoon. At habang ang ating mga mata ay nakatuon kay Kristo, ang ating muling nabuhay na Panginoon, ang ating mga puso ay mapupuno ng pag-ibig at pagsamba sa Kanya, ang karapat-dapat na kordero ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang napakataas ng pagtawag ng Diyos sa atin. Ito ang katatayuan natin ngayon. Kaya sana dalangin natin sa Panginoon na araw-araw baguhin tayo ng Panginoon at maranasan natin ang pagbabagong ginagawa niya, sapagkat ito ang nararapat na maging naisin natin, sapagkat tayo ay binago na ng Panginoon sa napakataas na pagtawag. At bahagi ng ating pagtawag ng Diyos sa atin na magpakabanal, maging matuwid sa ating pamumuhay, sa anumang antas na ating mga ginagawa sa araw-araw, ay sana po ay ito'y maging totoo para sa atin. Lagi tayong manalangin, hingi tayo ng tulong at lakas sa Kanya na tayo baguhin niya bawat sandali ng ating buhay. So sana po, no? Naniniwala ako magiging bahagi ito na napakasarap ng pagnanais natin na sundin yung Kanyang kalooban, yung na nakaraan nating pinag-usapan. Marahil kung nahihirapan ka sundin ng Kanyang kalooban, baka hindi po talaga panangyari yung pagbabagong ginawa sa katayuan ng Panginoon sa atin, kaya hirap na hirap tayo. Mas madali, no? Kung talagang naranasan natin na sumampalataya tayo sa Panginoon, naranasan natin pagpapatawad, pagbabago at pagpapakabanal ng Panginoon sa ating katayuan, naniniwala po napakalaking tulong nito upang tayo ay magnais at maghangad na sundin ang Kanyang buong kalooban sa ating buhay. Muli po, ang salita ng Diyos ay patuloy na kumilos at gumawa sa inyo po,
mga kapatid sa Panginoon. Patuloy po tayong umasa, magtiwala at sumunod sa ating Panginoon na siya ang gagabay at tutulong sa atin pamumuhay upang lagi natin sa mabigyan po ng kaluguran sa lahat ng ating mga ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panalangin. At nawa po ay magpatuloy pa rin ang Majuro Christian Church na sumunod sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at patuloy na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na sa sino mang mananampalataya sa ating Panginoon ay makakaranas po ng pagpapatawad at katubusan ng kasalanan at bibigyan siya ng buhay na walang hanggan. At ito ay dahil po sa Kanyang malaking biyaya at pagmamahal para sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Nawa po ay kayo na pong bahalang kumilos ng salita mo ito na napakinggan po ng mga tagapakinig ko sa Majuro Christian Church. Pangunahan niyo po sila, gabayan ang kailang mga trabaho, ang kailang mga pamilya, ang kailang mga buhay sa araw-araw, kalusugan at kalakasan, at patuloy sa bawat araw kami po inyong babaguhin at kami po ay mabuhay para sa katuwiran at kabanalan na Kanyang inilagay para sa amin. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, at ingatan. Patuloy kang sambahin at tulatiin ang inyong pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Pinabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Patuloy pong ang pag-iingat at pagpapala ng Diyos ay suma ating lahat. Maraming salamat po.